Redmi 8A LCD broken. Kung bakit LCD? Eto, nangyari. Pinutol na ng customer direkta kasi napunit. Nagkaroon ng cut siya rito sa may ribbon or flex ng LCD. Then, hindi na rin matouch, kaya nasa shop, tinanggal na lang niya. And how to replace, how to disassembly, don't forget nga pala, pa-follow. Alam niyo na, ang pambansang batugan. And how to full disassembly, or kaya paano yung pagbaklas ng back cover. Huwag niyo kalimutan na i-remove yung SIM card tray. Ito medyo, alam niya na, ito naman niya yung kalagayan ng unit. Kaya medyo mabilis lang para sa akin. Pero kayo, ingat pa rin. Always safety first, lagi ang ipairal. Huwag magmamadali. At meron pala siyang fingerprint. Pakita ko sa inyo yung fingerprint niya. Yung ribbon or flex yan. Pwedeng masira yan. Kaya iingatan ninyo. Intact, hindi pa siya napapalitan. Still, nandun pa rin yung warranty seal. Kaya iingatan natin. Baka mapuputol yung fingerprint. And syempre, kailangan din ninyo ng screw para ma-remove yung plastic cover. Ito yung tinatawag natin plastic cover sa motherboard na nakalagay. Siya rin yung nagpo-protect doon sa motherboard para hindi magkaroon ng damage. Kaya meron siyang plastic cover. Then yung next natin, remove lang natin yung back cover. Dahan-dahan na nakaipit siya doon sa may mismong, nakita naman niya to. Ito. Nakaipit siya. Hindi tulad sa iba, hindi ganito. Kaya medyo alangan, ingat lang pag binaklas. Pakita ko sa inyo yung pag-remove. Pagka medyo mahirap, gamitan ninyo ng kung ano man, basta yung manipis. At ingatan din ninyo masundot yung motherboard. Dahan-dahanin lang ninyo yung pag-remove. Galamin yung pag-remove niya. Then, click nyo kagad itong flex ribbon para hindi siya masira. Yan, tanggalan natin kagad. At saan ba nakalagay yung yung ribbon or flex ng LCD? Before sa lahat, para malinaw din at makita rin ninyo kung paano tinatanggal at yung ihahabol ko rin sa inyo, remove nyo muna kagad yung battery connector. Ito yung battery connector is most effective siya para hindi magkaroon ng grounded or shorted yung motherboard. Kasi minsan nagkakaroon siya ng spark through motherboard kapag nakalagay yung battery pa. Ito yung LCD flex or ribbon. Nakalagay siya rito. Ito. Kaya possible na tatanggalin muna natin to para makuha natin tong ribbon or flex. And yung pag-remove naman yung plastic cover sa charging board. Ito yung tinatawag natin second PCB board. Dahil meron siyang second flex para sa PCB board charging port or kaya yung Type-C charging pin ng Redmi 8. Ito yung ribbon niya sa flex niya. Ganun lang siya kadali baklasin, no? Pero ingat pa rin. Then linisin na lang ninyo yung mga frame, maigi bago nyo isalpak or kaya testing. Idikit yung LCD na ilalagay ninyo. For all Android phone yun, ha? Sa lahat ng ating mga subscribers, followers, at syempre sa mga Repa Peeps at fans ng inyong lingkod, pambansang batugan. Yung LCD screen ng Redmi 8A, i-install na natin. Lagay lang ninyo to kung di na ba kayo masyadong alanganin o kaya kabihado kayo sa ribbon or flex. Ingatan ninyo yung paglagay. Then lagay lang ninyo dito, saka lang ninyo i-connect sa kanyang motherboard connector. Ito yung LCD connector. Yung battery huwag nyo kalimutan, saka ninyo i-open para malaman. Ngayon, paano naman mag-test? Diba? Nakita naman ninyo kung nakalock. Punta lang kayo sa emergency. Waiting lang natin. Baka naglo-loading. Minsan pagka mabagal, ibig sabihin niya naglo-loading. Kaya hintayin lang ninyo. Minsan may mga naka-open na application kung bakit mabagal or kaya lags. Yan, like ng ganito mga system, lalo kung maraming laman. Ganun lang yung pag-test ng Redmi 8A LCD. Tapos yung pagbakla, siyempre pinakita ko na rin din. At i-check lang niyo maigi bago niyo i-fix or kaya idikit.